Kumusta po mga kapadong? Padong time no see. Kayo po ay nakarinig na ng tungkol sa ating mabuting balita sa mga punlang inihasik. Alin kaya kayo do'n? Kayo ba ay tumubo at namunga? Ito po ang ikwento mo kay Padong. Noong pong nakaraang buwan, ako po ay naging bahagi ng retreat ng Manila Clergy sa Baguio. Pagkakataon po naming magnilay-nilay dahil kami po ay sa isang ibabaw ng bundok na retreat house na assign. Napakaganda po ng lugar. Meron pong 360 view sa buong Baguio. At syempre malamig at amoy pine tree at napakarami pong halaman na naroroon. Sa pagitan po ng aming session, may pagkakataon po kaming maglakad-lakad at mag-ikot-ikot para po ma-refresh at maipaalala sa amin ang ganda ng buhay at ang ganda po ng biyayang binigay ng Panginoon sa aming mga pari. Lahat po kami doon ay excited sa aming pakikipagkwentuhan sa isa't isa, gayon din po sa aming kainan. Tuwing hapon naman po ay binibigyan kami ng pagkakataon na makapagpahinga ng mas mahaba-haba bago po kami magkaroon ng prayer time muli at makapagmerienda at hapon. Ako po ang ginagawa ko, ako ay nagja-jogging outfit. Kala nyo naman po talagang physical itong si Father Edo. Tapos ako po ay mag-iikot kasi nga po kami ay nasa tuktok ng bundok, papunta sa ibaba, papunta sa gilid, at papunta sa mga paligid-ligid. Kapansin-pansin po sa aking pag-iikot yung mga ilang batong tuyong-tuyo. Kung hindi naman po ay yung mga daanan o pavement na nagkakabitak-bitak na. Pero hindi po yon ang tinitingnan ko doon. Kasi meron pong mga halaman at meron pong mga bulaklak na kusang tumutubo sa mga lugar na yon na hindi mo aasahan. Imagine ninyo mga kapadong, bato na nabiyak, may uusbong na dahon. Sa ilang bahagi nito ay may bulaklak. Paano kaya nangyari iyon? Kung minsan naman sa aming daanan sa paglalakad, may biyak doon sa dinadaanan naming semento. Sa pagitan nito, may umusbong na bulaklak. Paano nangyari ito? Siguro po maaari itong i-explain sa atin ng siyensya. Dahil nga po may lupa naman sa pagitan nun. May moisture mula po sa hangin or sa fog. At syempre yung sinasabi natin, photosynthesis. Pero bukod po doon, ang iniisip ko kasi, hinayaan ng Diyos ang mga halaman at bulaklak na ito na tumubo sa pagitan ng mga bato, sa pagitan ng mga semento. Ito ay mga bato at semento lamang. Pero lumago dito ang napakagagandang bulaklak at halaman. Ano pa kaya tayong tao na binibigyan ng pagkakataon na magbago, na tumubo muli sa ating mga puso yung salita niya na inihasik sa atin ng matagal ng panahon. Iniisip kasi natin na, Panginoon, hindi naman ako karapat-dapat. Panginoon, nahihirapan akong intindihin. Panginoon, kailan kaya darating yung pagkakataon sa akin na yung sinasabi mo ay maiintindihan? Tayo po ay tao na ginawa sa kanyang hugis, sa kanya mismong imahe. Tayo pa na mahal niya. Kung ang mga bato at semento na nag-crack ay binigyan niya ng pagkakataon na sumiwang doon ang bulaklak at halaman, ano pa ang kanyang magagandang salita sa atin na nagbibigay buhay? Hayaan po natin na sa ating pagitan ng mga luha
pagitan ng hindi kasiguraduhan, ang salita ng Diyos sa atin ay tumubo at mabuhay. Mga kapadong, dito po sa atin, ang bawat kwento ninyo ay mahalaga at may tahanan. Kaya hanggang sa susunod po, ikwento mo kay Padong.